Sa kulungan ng bagsak na isang babaeng nagpanggap na pulis sa Quezon City. Yan ay matapos siyang mahulihan ng kush at vape na hinihinalang may cannabis oil. Pasintabi lang po. Ang sospek kasi na matupa raw ng dumi ng tao sa istasyon ng pulis. Balitang hatid ni James Agustin. Ganyan ka na naman. Ayaw paawat ang nagwawalang 29 anyos sa babae nang dalhin sa barangay hall ng San Roque, Quezon City noong Martes. Pinusasa ng babae matapos mahulian umano ng 1 gramo ng kush at vape na may hinihinalang cannabis oil. Bakit pulis ka? Pulis ka! Kaya ka nasasampan eh! Ayon sa mga taga-barangay, nakatanggap sila ng tawag na nagwawala ang babae sa LTO Extension Office sa 20th Avenue. Nagulat na lang po kami, pinagmumura po kami lahat. Sabi niya, nasi-CR ako. Di after nang nasi-CR siya, so pagdating namin sa banyo, nagsisigaw at nagwawala. Pinagsisipa po yung pintuan namin, so nawarat po lahat. Lahat ng mga gamit doon nasira, yung bowl, binasag niya din. Sa video na ito, kita na binabato ng babae ang mga taga-barangay habang nasa loob siya ng comfort room. Matapos niyan, binuhusan pa raw ng babae ng tubig ang printer, sinipa ang 2 handheld radio at sinampalang isang lalaking estudyante. Sa nirentahang sasakyan ng babae, nakuha ng mga otoridad na nakasilid sa maleta ang ilang athletic uniform ng PNP. Sa imbestigasyon ng pulisya na pag-alaman ng ilang oras bago ang insidente, may nabanggang motorista ang babae sa EDSA na kanyang tinakasan. Nagpanggap pa umano ang babae ng isang pulis. According sa witness, naka-uniform siya ng athletic uniform na pulis. At nagsisigaw doon na nagbabanta na, pulis ako, pagbabariling ko kayo. Nung dadalhin na siya sa traffic sector 3, tumakas siya, naiwan yung MMDA na responde sa kanya. Nang dalhin sa Cubao Police Station, hindi pa tumigil sa pagwawala ang babae kahit nasa detention facility na. Nasira niya yung bowl, yung dumi ngayon na tinapon niya doon sa labas ng custodial facility natin. Ano mga dumi po? Yung dumi ng tao. 2 tao ang tinamaan ng dumi, kabilang ng isang pulis. Tinanong namin ng sospek kaugnay sa kanyang pagkakaaresto. Ang unang aligasyon ay nagwala kayo sa barangay, may sinampal po kayo na estudyante. Mali! Hindi yun ang unang aligasyon. Mayroon daw po kayong tinakasan na naka-uniforme pa kayo ng pulis, nagpapanggap kayo ng pulis. No, mali ulit. Wala naman siya pahayag ukol sa nakuhang droga. Maharap ang sospek sa patong-patong na reklamo, kabilang ng physical injury, threat, usurpation of authority, unjust vexation, disobedience to a person in authority, at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep 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 sa mga motorista, may nakaambang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy batay sa 4-day trading, may nakikitang pagtaas ng 40 hanggang 70 centavos kada litro sa gasolina. Posible namang may rollback na 10 centavos o taas presyo na hanggang 20 centavos ang kada litro ng diesel. Habang sa kerosene, posibleng magkaroon ng 10 centavos kada litrong taas presyo. Maaari pang magbago yan depende sa resulta ng trading ngayong Biyernes. Kabilang sa mga nakakaapekto riyan ang posibleng pagkaantala sa supply ng produktong petrolyo sa international oil market. Ilang kalsada sa Baler, Aurora ang binaha. Nagmistulang ilog ang kalsada dahil sa halos magdamag na pag-ulan. Problemado rin ang drainage system sa lugar. Abot binti ang tubig sa ilang parte ng kalsada. Hirap ang ilang motorista sa pagdaan. Nalubog din sa tubig ang ektaryang taniman ng tabako sa Rojas, Isabela matapos umapaw ang mga kalapit na ilog at irigasyon. Patuloy na inaalam ng LGU ang halaga ng pinsala. Ngayong Biyernes, apektado pa rin ng amihan ang Aurora, Isabela, maging ang ilang pang bahagi ng Luzon ayon sa Pag-asa. Shear line naman ang magpapaulan sa Quezon Province, Bicol, Mimaropa Region at Visayas. Dahil sa amihan, maalon ngayon at delikado pong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa ilang baybayin ng Cagayan at Isabela. Naitala ang 14.4 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet. 15.8 degrees Celsius sa Baguio City, habang 23 degrees Celsius dito sa Quezon City. Arestado ang isang lalaki sa Caloocan dahil sa pangmumolestya umano sa kanyang babaeng anak sa Cebu na nooy 15 anyos pa lang. Balita hatid ni Jomar Apresto.
May kaso ka sa Regional Trial Court ng Branch 62, Ostrov City, sa sexual assault. At samantala, kasama ka mga sa amin yan. Bitbit ang warrant of arrest, hinuli ng mga tauhan ng Barbosa Police Station ang lalaking ito sa Caloocan City. Yan ay matapos niya umanong molestyahin ang kanyang 15 anyos na anak na babae sa Cebu noong 2023. Lasing siya, may pinasok siyang kwarto, akala niya daw yung pinasok niya is kwarto nila, and then niyakap niya yung tao sa loob. Yung pala anak niya. So yung anak niya nagsumbong sa lola. Yung lola naman nagsumbong sa asawa mismo ng suspect. So yung asawa nag-file ng kaso. Agad daw nagtago sa bahagi ng Sampaloc, Maynila ang akusado at namasukan bilang tindero. Tumagal ng 1 linggo ang surveillance ng mga otoridad hanggang sa tuluyan na siyang maaresto sa isang gusali sa Bagumbong, Caloocan. Ayon sa 43 anyos na akusado, 1 taon na umano siyang hindi pinagbibigyan makipagtalik ng kanyang misis, kaya niya nagawa ang krimen. Siguro po ganun mangyayari po, ganun po. Mayaka pero na galaw po, hindi po. Siguro may bahagi rin na nasagi ko na hindi ko maselan. Humingi siya ng tawad sa kanyang pamilya. Nakakausap niya rin daw ang kanyang pamilya at nagpapadala siya ng sustento sa kanila. Sa ngayon ay mananatili sa kustodiya ng Barbosa Police Station ang akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. May nilunsad na ring proyekto ang isang barangay sa Quezon City pangontra sa lamok na may dengue. Yan ang proyektong Lumang Gulong, Palit Hollow Block ng Barangay Matandang Balara sa Quezon City. Batay sa ulat ni Alan Gatos ng Super Radio DZBB, papalitan ng barangay ang mga gulong ng hollow blocks bilang pamatong sa bubong ng mga residente. Sa ganitong paraan, walang maiipong tubig at pangingitlugan ang mga lamok. Dadalhin naman ang mga ipapalit na gulong sa Materials Recovery Facility ng barangay. Sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong, maaga pa lang dagsana ang mga residente sa Barangay Hall para ipalit sa pera ang kanilang mga nahuling patay o buhay na lamok at kiti-kiti. Bahagi yan ng kanilang programang Piso sa Mosquito Project. Nauna lang sinabi ng Department of Health na maganda ang hangarin ng proyekto pero mas mainam na ipatupad ang palit basura. Kasama rin sa 5S strategy ang search and destroy ng mga pinamumugaran ng lamok na tiyak daw na mas epektibo. Paalala ng DOH, huwag silang kalimutang konsultahin kaugnay sa mga proyektong pangkontra dengue. Para sa mga miyembro ng PhilHealth, may dagdag benepisyo para sa inyo. Yan ang Outpatient Emergency Care Benefit Package ng PhilHealth na nagsimula noong February 14. Nakapaloob dyan na may matatanggap na ring benepisyo mula sa PhilHealth ang mga pasyente kahit hindi na-confine pero dinala sa emergency room. Sakop nito ang accredited Level 1 hanggang Level 3 hospitals. Sa panayam ng unang balita kay PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas, sinabi niyang hindi ito case rate o package na may nakatalagang amount. Depende ang benepisyo sa ginawang treatment o anong ginawa sa ER. Pasok dyan ang mga nanatili sa emergency room nang hindi lalagpas sa 1 araw pero hindi na-admit. Kasama sa sasagutin ng benepisyo ang ER fee, supplies, laboratory, gamot at doctor's fee. Pero may limitasyon o cap din sa bawat item. Tila normal na biyahe lang yan ang isang modern jeepney sa Santo Tomas, Pampanga. Pero maya-maya lang, nahulog sa upuan at dumausdo sa ilang pasahero mula sa kaliwang bahagi ng video. May napakapit pa sa handrail. Tumagilid na pala ang jeep. Base sa investigasyon, biglang nagpreno ang modern jeep nang may pumarang pasahero. Dahil umuulan at madulas ang kalsado noon, nawalan umano ng kontrol ang driver sa manibela. Hanggang sa tumagilid ang jeep at tumama pa sa isang bahay. Ayon sa pulisya, mabilis ang takbo ng jeep nang mangyari ang insidente. Wala namang sugatan sa mga sakay nito. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Natagpo ang nakasako ang bangkay ng isang babaeng 16 anyo sa Bayambang, Pangasinan. Chris, ano ang nangyari sa Dalagita? Mav, pinatay ang babae ng mga nanggahasa umano sa kanya. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV.
Patay ang isang babaeng 16 anyos na ginahasa umano ng 3 lalaki sa Bayambang, Pangasinan. Kwento ng tiyahin ng biktima, nakita nilang sumakay ng tricycle ang pamangkin. Dinala raw siya sa isang abandonadong bahay sa barangay Sangkagulis. Naginuman daw sila, sir, ng oras na yun. Sabi ng yung sumundo sa kanya, pinabili daw siya ng isang alak. Siya lang sir na babae. Yung isa, nagalaw niya na yung biktima. Sinugustuhan siya ng victim. Yung isa naman, dahil nainggit, gustong maka-score. May ayaw naman ng babae, hindi niya type. Pinilit siya ngayon. Nagpumiglas daw ang biktima pero sinuntok siya ng lalaki. Base naman sa mga taga-barangay, posibleng pinukpok ng tubo sa ulo ang biktima. Nakita ang bangkay ng biktima na nakasako sa isang manggahan ilang metro ang layo mula sa nasabing bahay. Hawak na ng pulisya ang 3 sospek na maharap sa reklamong rape with homicide. Wala silang pahayag. Nasa kustodiya rin ng mga pulis ang 2 testigo sa krimen. Bistado ang isang iligal na sabong sa Sual, Pangasinan. Naaresto roon ang 7 katao, kabilang ang 2 may-ari ng sabungan at ilan pang empleyado. Ayon sa NBI, Enero pa sila nakatanggap ng impormasyon kaugnay sa iligal na sabong sa lugar. Nang salakayin noong February 13, Huwebes, wala raw na ipresent ang mayor's permit o cockfighting permit ang mga nahuli. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa cockfighting law of 1974. Sa ilalim ng batas, pinapayagan lamang ang sabong tuwing araw ng linggo, piyesta o ilang legal holidays. Walang pahayag ang mga naaresto. Jarek Pasilyaw ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mabibilis na balita tayo sa Luzon. Tinapa-vendor sa umaga at tulak ng iligal na droga sa gabi. Yan daw ang siste ng isang lalaking naaresto sa buy-bust operation sa Barangay Bagtas sa Tanza, Cavite. Sugatan siya matapos subukang takasan ang mga umarestong pulis. Nasabat sa sospek ang nasa mahigit sa 32 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 200,000 piso. Nabawi rin sa kanya ang marked money na ginamit sa operasyon. Umamin ang sospek sa krimen. Paliwanag niya, kulang ang kinikita niya sa pagtitinda ng tinapa para buhayin ang kanyang 3 anak. Maharap siya sa kaukulang reklamo. 10 naman ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation sa isang drug den sa Barangay Ibayo sa Balanga City, Bataan. Nasabat sa operasyon ang 15 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 100,000 piso. Maharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala silang pahayag. Happy Friday mga mare at pare! Napikon nga ba si Ines Veneracion kay Anton Vinzon na co-star niya sa GMA Prime series na Mga Batang Riles? Gaano katotoo na baduy nyo daw po, Morma? Ano ba yan? Akin na nga. Ba yan? Akin na nga. Ano baduy po, Morma? Ako, baduy po, Morma? Ikaw? Tingin mo, baduy ka ba pumora? Sa exclusive online segment na yan na ipinost sa GMA Network account, kumasa si Ines sa ilang tanong ni Anton. Mukhang bad mood si Ines sa sinagot ang ilang tanong katulad ng laos at baduy siya. Inawat na rin ng staff si Ines para siya ay pakalmahin. Si Anton hindi na maipinta ang mukha at tila gusto nang itigil ang Q&A segment. Pero ang reveal... Sabay tayo. 5, 4, 3, 2... Hello po mga kapuso, this is Anton Vinzon. Kasama natin yung guest natin today, Miss Ines Veneracion, as nanay ko sa Mga Batang Riles. Ang pangalan niya si Dolor. So ito yung mga questions natin. I love you. Huh? It's a prank! Priceless ang reaksyon ni Anton nang malamang it's a prank. Hindi napigilan ni Anton na maluha dahil sa pressure na naranasan, sabay sabing babawi siya sa mga nang trip sa kanya. Gumaganap sina Anton at Ines bilang ang mag-inang sina Dagul at Dolor sa Mga Batang Riles na napapanood sa GMA Prime pagkatapos ng Lolong Bayani ng Bayan. May ambag sa thesis si Lutong Bahay host at Slay star Mikey Quintos. Nagsasagawa kasi ng thesis survey sa GMA Network Center. I-share niya ang photos kung saan matatagpuan ang QR code para sa survey. Inaaral ni Mikey ang issues at possible improvements sa isang area bilang isang architecture student.
Kaya sa mga Kapuso employee and visitor, scan na! 80 araw na lang, eleksyon 2025 na. Mahigit kalahati ng mga balotang gagamitin ang naimprenta na. Sa tala ng COMELEC kahapon, nasa 53% na yan, mahigit 72 milyon na balotang kakailanganin. Mabilis na raw ang production at pasok sa timeline na hanggang March 10 dahil kaunti na lang ang nagiging defective ballots. Gayunpaman, hindi raw makasabay sa bilis ang verification ng mga ito dahil kulang ang mga tauhan ng COMELEC. Sa printed ballots, 13 milyon pa lang ang nave-verify. Kaya mula April 14, posibleng iurong sa April 20 ang deadline para tapusin ang verification. Bilang paghihigpit sa mga survey na posible raw makaapekto sa pagpili ng mga botante, kailangan ng magparehistro sa COMELEC ng sino mang magsasapubliko ng election survey. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Tuwing panahon ng eleksyon, may mga inilalabas na resulta ng mga survey na nagpapakita raw ng pulso ng publiko kung sino ang mga kandidatong gusto nilang iboto. Pero ayon sa Commission on Elections, maaari rin itong magamit para maimpluwensyahan ang mga botante. Kaya sa COMELEC Resolution 11117, nilatag nito ang karagdagang alituntunin para raw mas mabantayan ang mga survey at yung mga nasa likod nito. Talagang yun ang purpose, to influence voters, which is allowed. Para ka rin nangangampanya. Kaya lang, kung yung radyo, dyaryo, TV, at saka social media nga ngayon, to a certain extent, nare-regulate natin. Bakit hindi ang survey? Di ba ang purpose nga daw ng survey is to influence the voters? So dapat ma-regulate din namin. May nauna ng resolusyon ng COMELEC para sa pagbibigay alam sa komisyon kung sino ang nagpagawa at nagbayad ng survey. Kung kandidato ang nagpagawa, kailangan niya ito ideklara sa kanyang SOSE o Statement of Contributions and Expenditures. Ngayon, nais ng COMELEC na pati ang mga survey firm, kandidato, grupo at iba pa na gumagawa at nagsasapubliko ng survey, kailangang mag-register muna sa COMELEC, Political Finance and Affairs Department. Gusto rin natin na mai-report nila sa amin yung tunay na gastusin. Dapat po lahat ng klase ng paggastos, from the start of the campaign up to the last day of campaigning, which is May 10, dapat po nare-report lahat sa COMELEC. 5 araw mula sa publication ng survey, kailangang i-report ito sa COMELEC at kung maaari ay ilalahad ng survey firm ang halagang ginastos ng politiko para sa survey. Ang media naman, ilalabas lamang ang election survey kung nakalahad ang pangalan ng gumawa ng survey at nagbayad nito. Magbe-verifika rin daw ang COMELEC para matiyak na totoo ang survey at hindi gawa-gawa lang. Ayon sa SWS at Octa Research, pinag-aaralan pa nila ang resolusyong ito ng COMELEC. Hiningan pa namin ng reaksyon ng iba pang mga survey organization tungkol dito. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahon-kahong SIM cards mula sa Pilipinas at ibang bansa ang kabilang sa mga nasabat sa ni-raid na Pogo Umano sa Parañaque. Mahigit 450 arestado roon, kabilang ang halos 150 dayuhan. Balitang hatid ni Salima Refran. Bit-bit ang warrant of arrest para sa isang Chinese fugitive. Pinasok ng pinagsanib na puwersa ng PNP-CIDG, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Immigration, DOJ Office of Cybercrime at PAOK ang 3 palapag ng isang gusali sa Bay Area ng Parañaque City. Ang target, bahagi rin daw ng operasyon ng iligal na Pogo, kaya nagpatupad na rin ng mission order ang BI. 146 na mga dayuhan na karamihan ay mga Chinese ang naaresto, kasama na ang lalaking may warrant para sa fraud. 307 naman ang mga Pilipino. Isa ito doon sa mga work area dito nga sa Sinalakay na Pogo sa Parañaque City. At bukod doon sa hile-hilera mga computer, makikita ninyong sandamakmak yung kanilang mga cellphones. Bukod pa dyan, kahon-kahon pa nga yung kanilang mga SIM cards. Ang lahat ng ito ipoproseso ng mga otoridad oras na makakuha na sila ng kaukulang mga warrant. Hindi lang pang Pilipinas ang pre-registered SIM cards na nasamsam. Meron din mula sa ibang bansa. Bawat floor iba yung ibang scam. Sa 5th floor and 7th floor, stock investment scam to. Pero ang pinagkaiba is dito sa 7th floor, may spamming na nagaganap using a Hong Kong mobile. Sa 6th floor, it's an online betting scam. Ang particularly target nila is Indian. Sa 6th floor, Filipino employees. May nakita ring scripts sa mga computer na ginagamit sa
panloloko. Meron silang task scam, love scam, at saka yung pinatawag nating Indian sports betting scam. 2 taon na sila nag-ooperate and they never stop. Galing daw sila sa may Asiana, nung medyo uminit daw doon, lumipat sila dito. Minsan na raw na-raid ang pogong ito kaya napasara ng isyuhan ng closure order. Sa kabila niyan at sa pinatupad na pogo ban, nagpatuloy pa rin ang operasyon nito sa ibang pangalan. May mga nakitang business license mula sa LGU at barangay permit. Dapat kasi before they issue yung mga permits nila like yung sa barangay and then yung sa City Hall, dapat they do yung talagang religious inspection of the establishment. Kailangan check nila kung ang permit nila is entertainment, are they really indulging yung kumpanya nila o yung sa entertainment o baka naman scamming yan kagaya nangyayari rito. Aalamin ang immigration status ng lahat ng dayuhan, lalo't kanselado na ang lahat ng work visa ng mga pogo worker. Ang mga Pilipino isa sa ilalim rin sa questioning. Sarima Nefra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wagi ng 3 medalya ang Team Pilipinas Disc Golf Athletes sa Thailand. Lumaban sila sa Southeast Asia Tour, Chiang Mai Open 2025. Panalo si Christian Fernando ng gold sa MA1 Division, pati si Karil Pante sa FA2 Division. Silver medalist naman si Ruth Ann Alcana sa FPO Division. Second place naman ang tambalan ni Pinoy squash players David Pelino at Raymark Begornia sa 25th International Jumbo Doubles for President's Cup 2025 sa Singapore. Nakalaban nila sa finals ang Malaysia na nagkampiyon sa torneo. Good job sa inyo! Kinuyog ng mga taga-barangay 718 sa Maynila ang lalaking niya na kinilalang si Christian Ambon matapos daw mapagkamalang magnanakaw. Nangyari yan noong February 8. Nakatali na ang mga kamay at walang damit pang itaas si Christian na may saksak sa tagiliran. Isinugod pa siya sa ospital pero kahapon, pumanaw siya. Bago bawian ng buhay, ikinuwento raw ni Ambon sa kanyang ina na ninakaw ng isang alias Junjun ng kanyang cellphone sa eskinitang kung saan sila nakatira. Hinabol niya raw si alias Junjun hanggang sa loob ng isang bahay kung saan siya nasaksak. Ayon sa ina ng lalaki, pinagplanuhan pa raw na itapon sa ilog ang katawan ng anak sa utos umano ng kapitan ng barangay. Napigil ito dahil may dumating na pulis. Itinanggi naman niya ng kapitan at iginiit na si Ambon umano ang unang nag-amba ng saksa. Sinampahan daw ng reklamong trespassing at frustrated murder si Ambon. Wala rin daw silang kilalang alias Junjun sa lugar. Iniimbestigahan na ng pulisya ang tunay na nangyari. Sinaksak at pinagtulungang bugbugin ang 2 junior high school students ng mga kapwa nila estudyante sa Pasig. Ayon sa pulisya, nagsimulang magkainitan ang mga estudyante sa loob ng eskwelahan at itinuloy ang away nang mag-uwian na. Ang mainit na balita, hatid ni Bea Pinlac. Sa viral video na ito, aakalaing normal lang ang eksena ng mga estudyanteng pauwi galing sa school bandang 2:00 ng hapon kahapon. Pero maya-maya, kita ng tila pinagtutulungan ng isang grupo ng mga lalaking naka-school uniform ang 2 kapwa menor de edad. Kaliwat kanang suntok ang binato sa kanila ng grupo. Hindi na masyadong nakita sa video pero ilang segundo lang ang lumipas, may bakas na ng dugo ang isa sa mga biktima sa kanyang t-shirt. Sumalo pa siya ng ilang suntok mula sa isa sa mga nakaaway na estudyante bago sila tuluyang sinuway ng lalaking ito. Oh, may tagas ka! Sinaksak na pala siya ng isa sa mga estudyanteng nakaalitan nila. Ang isa pang biktima, sugatan matapos ring masaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ayon sa pulisya. Nagkainitan po sila doon sa loob ng school. No? So after ng klase nila, nag-meet po sila sa labas, doon po nagkaroon ng pisikalan. Kung saan, isa sa mga minor bumunot ng patalim at nasaksak niya yung 2 pang mga biktimang minor din. Yung isa sa mga minor nagtamo po ng iba't ibang stab wounds sa kanyang katawan. Yung isa po sa tiyan po siya tinamaan. Sa tulong daw ng mga saksi, nakuha ng pulisya ang 7 sa mga menor de edad na sangkot sa pambubugbog at pananaksak sa 2 biktima. May ilan din daw na kusang dinala ng kanilang mga magulang sa mga otoridad. Yung pinakamatanda sa kanila ay 17 years old. Yung pinakabata naman ay 13.
Yung iba po doon, nagkataon lang din na nanonood or mga witnesses po sila. Ang mismong nanaksak sa dalawang biktima, ang pinakabata pa raw sa grupo na 13 anyos. Na-recover mula sa mga menor de edad ang folded knife na ginamit daw sa pananaksak. Iniimbestigahan pa kung saan po nanggaling yung patalim na ginamit niya. Sumasailalim sa medical examination ang 7 menor de edad na itinuturing na children in conflict with the law. Ngayong araw sila nakatakdang i-turn over sa Bahay Aruga sa Pasig City. Makikipag-ugnayan naman ang pulisya sa pamunuan ng paaralan para mas mapaigting ang seguridad rito. Magko-coordinate po kami sa school para magtulong-tulong po kami para doon sa safety ng mga estudyante ng school po nila. Sinusubukan pa namin kuhanin ang panig ng pamilya ng mga biktima. Patuloy na inoobserbahan sa ospital ang lagay ng 2 biktima. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang pahayag, sinabi ng principal ng Rizal High School sa Pasig na labis silang nababahala sa nangyari sa kanilang mga estudyante. Tatalakayin daw ngayong umaga ng Child Protection Committee ng eskwelahan ang mga tamang hakbang para matiyak na hindi na mauulit ang insidente. Humiling din sila ng dagdag na barangay enforcers at pulis sa labas ng eskwelahan tuwing uwian para sa kaligtasan ng mga estudyante. Update tayo sa nangyaring gulo at pananaksak sa Pasig kung saan sangkot ang isang grupo ng mga lalaking minor de edad. Kausapin natin si Pasig Police Public Information Officer, Police Captain Jean Aguada. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, sir. Good morning po. Good morning. Saan po ngayon yung mga estudyanteng sangkot sa insidente ng pananaksak? Katatapos lang po ng kanilang medical at antigen test. Ite-turn over na po sila ngayon sa Bahay Kanlungan, sir. So doon po sila mananatili habang iniimbestigahan itong kaso? Yes po, sir. Ano po reaksyon ng mga magulang? At ilan po ba yung mga nagsuko sa kanila? Lahat po ng CICL na hawak natin na sa custody na ite-turn over po ay 7 po, sir. At syempre, bilang isang magulang, hindi po lahat sila ay nakakasagot sa mga inquiry na isinasagawa natin. Yung iba sa kanila ay nasa state of shock pa din po dahil po sa nangyari. 7 po yung nabanggit nyo na nasa kustodiya ngayon. Paano po nyo natukoy na yung 7 lamang yung sangkot sa pananakit sa 2 biktima? Meron po kasi tayong 2 nakuha din na mga witness po, na mga kabataan din po. At base din po sa pagtatanong natin dun sa mismong mga biktima at mga nakapaligid pa sa kanila, ito po yung primarily na sangkot po sa issue. Opo. Kamusta naman po yung 2 biktima? Yung biktimang isa po ay stable na siya. Yung isa naman po na may tama sa kanyang kanang dibdib ay under observation pa rin po. At yung ginamit po na patalim, na-recover ho ba? Yes po, na-recover po natin yung ginamit po na patalim. Meron ho bang pag-check kapag pumapasok na eskwelahan itong mga estudyante ito? Kasi alam ko sa ibang paaralan, chine-check ng mga guard yung mga bag nito mga estudyante. Pero dito po sa naturang eskwelahan, meron ganun ho ba na patakaran? Yes po, ang bawat gate po ng ating eskwelahan na yan ay may mga guard po at kagaya din po ng iba, nagkakandak naman po sila ng frisking kapag papasok po ang bawat estudyante. Pero in this case, hindi po nakita itong patalim na ito or nakuha na sa labas ng eskwelahan? Hindi po sa loob ng eskwelahan, sir, at malaki ang posibilidad na sa labas nga po ng eskwelahan po nakuha ang patalim dahil doon na po naganap ang insidente. Ito ba yung unang pangyayari na may ganitong insidente dyan sa lugar? So far, sir, ngayon pa lang po meron ganito kalalang pangyayari po dito sa ating eskwelahan. Opo, at kung itinuturing po na children in conflict with the law, yung mga gumawa nito, ano po yung pananagutan nila sa batas at nung kanilang mga magulang din? Sakop po sila ng Republic Act 9344, yung Juvenile Justice Welfare Act. Alam naman po natin na kapag 15 years old below ay wala po silang pananagutan criminally, pero po pwedeng sa civil, meron po. Pero ganun pa man, sila ay dadaan po sa intervention program sa tulong po ng DSWD. Nabanggit niyo po yung mga magulang in shock pa hanggang ngayon. Meron din ho bang intervention para sa kanila at paano sila kakausapin?
Yun po ang ating gagawin later on po, inaayos pa lang po natin dahil sa ngayon po ay tineturn over pa nga po sa Bahay Kanlungan at magsasagawa po kami siguro ng conference po sa bawat pamilya po ng ating mga CICL po, sir, para mapag-usapan po yung pangyayari at mapag-usapan din kung ano ba yung mga hakbangin na kailangan nating gawin para hindi na po maulit po ang ganitong mga pangyayari. Ayun na nga po, nakakabahala po kasi dahil napakabata nitong mga sangkot sa insidente yan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Yes po, sir. Thank you. Si Pasig Police Public Information Officer, Police Captain Jean Aguada. Inilabas ng Commission on Elections ang bagong resolusyon na magsisilbing batayan para sa election offense. Batay sa COMELEC Resolution number 11116, bawal sa kabuuan ng election period na masangkot ang kandidato o supporter sa bullying kaugnay sa HIV status. Bawal din ang diskriminasyon sa may kapansanan at iba pang gender-based harassment. Pasok naman sa labeling ng ang red tagging o pag-aakusa sa isang tao o grupo na sila ay aktivista, terorista o kasama ng criminal group nang walang ebidensya. Ayon sa COMELEC, sakop nito ang mga pahayag ng mga kandidato at kanilang supporters na ginawa sa personal, radyo, TV, online, publication at iba pa. Hinimok ng COMELEC ang mga maghahain ng reklamo na dapat may sapat na ebidensya gaya ng video. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Huli kam ang pag-aagawa ng dalawang lalaki sa isang sling bag sa Medina, Misamis Oriental. Cecil, bakit sila nag-aagawan sa bag? Rafi, nadiskubre kasing naglalaman ang naturang bag ng baril at 6 na bala. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Pilit na pinadadapa ng lalaking yan na nakasuot ng kulay asul na t-shirt ang isang lalaking naka-sweatshirt sa Medina, Misamis Oriental. Ang pinag-aagawan ng dalawa, isang sling bag. Maya-maya pa, lumapit ang isang lalaking nakadilaw. Kinuha ang bag at nadiskubreng naglalaman pala iyon ng baril at 6 na bala. Ayon sa Police Regional Office 10, isang intelligence officer na pulis ang lalaking nakaasul. Nakita raw ng nasabing pulis ang lalaking tricycle driver na may isinukbit na baril sa kanyang bewang. Sinundan niya ang tricycle driver gamit ang kanyang motorsiklo. Pagdating sa palengke, doon na niya kinumpronta ang lalaki. Nasa kustodiya na ng pulisya ang lalaki na nahaharap sa mga reklamong paglabag sa Election Gun Ban at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sinusubukan pa siyang makuhanan ng pahayag. Sa Cebu City, pinagbabaril ng riding in tandem ang dalawang lalaking nakamotorsiklo rin. Tinamaan sa likuran at kanang paa ang rider habang nakatakbo palayo ang angkas niya. Nagpapagaling pa sa ospital ang rider na walang pahayag. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang motibo sa krimen at pinaghahanap ang mga sospek. Arestado naman ang isang lalaki matapos magpaputok ng baril sa Carbon Public Market. Ayon sa pulisya, walang sugatan sa insidente. Inaalam pa nila kung paano nagkaroon ng baril ang sospek na hindi nagbigay ng pahayag. Batay sa record ng Central Visayas Police, mahigit 500 loose firearms na ang kanilang nakumpiska mula nang ipatupad ang election gun ban. James Paulo Yap ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wasak ang isang van matapos bumangga at mabagsakan ng puno sa General Santos City. Ayon sa pulisya, hindi huminto ang van at convoy nitong itim na SUV nang dumaan sa isang checkpoint sa Sarangani. Hinabol nila ang mga sasakyan hanggang sa napag-alamang nadisgrasya ang van at tumakas ang driver nito. Agad namang naharang ang SUV. Nagkalat sa kalsada ang mga kaha ng smuggled na sigarilyo. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng mga yon. Arestado naman ang 4 na lalaki, kabilang ang isang police staff sergeant at isang miyembro ng Philippine Coast Guard. Nasa kustodiya na sila ng General Santos Police at isa sa ilalim sa inquest proceedings. Sinusubukan pa silang makuhanan ng pahayag. Challenging, ganyan inilarawan ni Camille Prats ang kanyang
first ever bida-kontrabida role sa upcoming Kapuso serye na Mommy Dearest. Chika ni Maring Camille sa MediaCon, malayong-malayo sa kanyang tunay na ugali ang karakter niyang si Olive. Masanay rin daw siyang inaapi gaya ng mga dati niyang roles. Humihingi na raw siya ng tips sa co-star niyang si Emma, played by Katrina Halili, na sanay sa mga eksenang may sakitan. Biro pa nga ni Kat, baliktad na raw ang role nila ni Camille. Siya naman kasi ngayon ang mabait at magiging tagapangalaga ni Mookie, na pagbibidahan ni Shane Sava, ang anak ng karakter ni Camille. Makakasama rin nila sa serye si Dion Ignacio na gaganap bilang Danilo, Ami Austria at Winwin Marquez. Ang Mommy Dearest ay isang intense drama series tungkol sa extreme na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Mga mare at pare, sabay-sabay nating panoorin yan simula sa Lunes, February 24, 4 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Balita sa Sri Lanka, isang grupo o herd ng mga elepante ang nasagasaan ng tren. Wala namang nasaktang pasahero sa nadiskaril na tren, pero sa mga hayop, 6 ang nasawi, kabilang ang isang batang elepante. Ginagamot naman ang 2 pang elepanteng sugatan. Sabi ng pulisya, bumibiyahe ang tren malapit sa isang wildlife reserve nang mabangga nito ang mga tumatawid na elepante. Ito raw ang pinakamalalang wildlife accident sa Sri Lanka. Hindi pa malinaw kung may pananagutan ng driver ng tren. Grand Panagbanga Festival weekend na sa City of Pines, Baguio City. Kamustahin natin ang paghahanda roon sa Ulat on the Spot ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Mav, all systems go na ang Baguio City para sa major activities ng Panagbanga Festival 2025. Tampok ngayong weekend ang Grand Street Dance Parade, ganoon din ang Grand Float Parade. Libu-libong turista ang inaasahang makikisaya sa selebrasyon ng Panagbanga Festival 2025. Simula ngayong araw, i-deploy na ang mga pulis sa iba't ibang lugar sa Baguio City bilang paghahanda sa fiesta. Nasa 1,800 na pulis ang itatalaga mula sa mga ruta ng parada hanggang sa mga tourist destinations sa syudad. Ngayong umaga, wala pang naranasang traffic build-up paakyat sa City of Pines, pero mamayang hapon, asahan na raw ang pagsikip sa daloy ng trapiko sa bahagi ng Marcos Highway dahil sa dami ng mga turistang aakyat sa Baguio City para makisaya sa Panagbanga Festival. Panawagan ng Baguio City Police Office sa mga turista na bisitahin ang inilunsad na BCPO View Baguio app para malaman ang mga lugar na may traffic build-up at mga lugar na meron pang available parking space. Halos punuan na rin ang mga hotel at transient houses sa Baguio City. Kasabay nito ang panawagan ng otoridad sa mga turista na mag-ingat sa mga online booking para makaiwas sa scam o modus ng kawatan. Maaga nang inilabas ng BCPO ang traffic advisory. Bukas na Mav ang Grand Street Dance Parade na susundan ng Drum and Lyre and Street Dancing Field Demonstration, habang sa linggo naman ang Grand Float Parade. Dito makikita ang mga nagagandahang float na nilagyan ng mga nagagandahang bulaklak. Samantala, Mav, dito naman sa ating kinaroroonan sa Melvin Jones Football Ground ay makikita natin nagagandahang carpet of flowers, ang napakagandang mga landscape na tatak Cordillera. Ito syempre yung bahagi ng Panagbangascapes. Makikita natin mga kapuso, yung mga makukulay na mga bulaklak. Actually, carpet of flowers yan, nasa 80% ng nakahilera po dyan ay mga bulaklak. Ayan, napakaganda. May mga color ng red, yellow, white. Talagang nakakatuwa po, nakaka-relax at nakaka-good vibes dahil syempre pagpunta mo rito ay napakaganda ng inyong makikita. Kaya naman mga kapuso, after na dumalo sa iba't ibang mga activities ng Panagbanga Festival, welcome na welcome ho kayong pumunta dito sa my Melvin Jones Football Ground para mabisita ang kanilang landscape, ang carpet of flowers, ang Panagbangascapes. Mav? Maraming salamat. Mukhang napakasaya. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sa mga makikipiesta sa Panagbanga Festival sa Baguio City, maigi po magbaon ng payong. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ang mahinang ulan ngayong weekend. Posible ang heavy rain sa ilang lugar mamayang hapon. Sa ngayon, amihan pa rin ang magpapaulan sa Baguio at iba pang bahagi ng Cordillera. Shearline naman ang umiiral sa Southern Luzon, Visayas at ilang panig ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, makararanas ng heavy to intense rains ang Sorsogon, Albay, Southern Leyte, Dinagat Islands,
Surigao del Norte at Surigao del Sur. Moderate to heavy rains naman ang aasahan sa Quezon, ilan pang lalawigan sa Bicol at sa Mimaropa Region. Aklan, Capiz at ilang panig ng Eastern Visayas at Caraga Region. Inaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Dedicated sa kanilang baby number 5 ang latest adventure ng ating favorite biyahero. Libutin ang lagu o ganda ng Pampanga kasama ang isang hayop sa gwapo na guest. Heto ang patikim ng biyahe ni Drew. To our baby girl, Anya, thank you for being our surprise blessing. Just stay healthy and bubbly, okay? At kapag lumaki-laki ka na, we'll show you the world. Promise. Actually, bago ka pa lumabas, nakapag-ocular na ako. Nang mga pasyalang may tamang timpla ng adventure. Nakakita na ba kayo ng zipline? Pero hindi straight line? Itong ostrich na to, talagang pang mga turista lang talaga. Oo, viewing spot lang na one of the sa area niya. Ayos, may pang breakfast na tayo. Chill, para sa anumang trip ng mga chikiting. May tinapay rito sa Pampanga na siguradong makukyutan ng mga bagets nyo. Dahil ang tinapay na yan, cutie piggy ang itsura. Yung pindot tester. Mga pagkain good for family sharing. Wow! Sarap naman talaga dito. Ang ganda-ganda ng view! Talantakan, maski ng kasamang pihikan. Mamasyal at mabusog nang walang kilabas na pera. Aba, Papa Do approve! Basta Pampanga, pampamilya. Dakila! Dakila! Dakila? Update sa kalusugan ni Pope Francis. Bumubuti na raw ang lagay ng Santo Papa ayon sa Vatican. Wala na raw lagnat at stable na ang blood analysis ng Santo Papa. Nakabangon at nakakain ng agahan si Pope kahapon ayon sa Vatican. Nagpapagaling si Pope Francis sa sakit na double pneumonia o impeksyong nakaapekto sa parehong baga. Patuloy ang pagdarasal ng mga cardinal sa paggaling ni Pope Francis at umaasang malalagpasan ang pagsubok sa kalusugan. Ang ilang Katoliko nag-alay ng dasal sa labas ng ospital kung nasaan ang Pope. Kabilang dyan ang ilang madre at mga bata. Dito sa Pilipinas, magkakaroon din ng prayer vigil mamayang hapon sa Manila Cathedral. Ang timing daw ng paghahain ng impeachment complaints ang isa sa mga dahilan kung bakit hinihiling ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court na ipatigil ang kanyang impeachment trial. Ayon sa abogado ng vice na si Attorney Sheila Sison, kinukwestiyon nila kung legal ba ang ika-4 na impeachment complaint na inendorso nitong February 5, gayong meron ng naunang 3 reklamo na pawang inihain noong December 2024. Gate ni Sison, nalabag ang probisyon sa saligang batas na isang impeachment proceeding lang ang pwedeng simulan laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Sabi naman ni Impeachment Prosecutor Isabel Zamora, hindi nagsisimula sa paghahain ng impeachment complaint ang pagbilang ng 1 taon. Batay raw yan sa kasong Francisco versus House of Representatives. Dagdag ng isa pang impeachment prosecutor na si Congressman Joel Chua, nasunod ang due process sa ika-4 na impeachment. Supposedly, these 3 complaints were already verified and ready for transmittal to the Speaker, but never did. And then suddenly, you see a 4th impeachment complaint that was suddenly referred to the Senate on the last day of the session. Now, the question that we're asking respectfully the Supreme Court to decide is whether this is permitted. For us, there was no violation. It was actually the request of the congressman to look further into the complaints before it be moved to the Committee on Justice. Ito po hindi na first time na nangyari. Nangyari pa po ito nung panahon din po ni Presidente Erap. Ganon din po nangyari. Naiuwi na sa bansa ngayong araw ang mga labi ni Police Colonel Terentino Malabed Jr. Siya po ang opisyal ng Philippine National Police na nasawi sa mid-air collision sa Washington, D.C. sa Amerika.
Ilan sa mga sumalubong sa kanya ang mga kaklase niya sa Philippine National Police Academy Class of 1998 at ginawaran siya ng 4-year honors. Ayon sa PNP, sa multipurpose hall ng Camp Crame, idadaos ang kanyang necrological services. Gagawaran ng dating opisyal ang medalya ng katapatan sa paglilingkod at medalya ng katangi-tanging gawa. Makatatanggap naman ang naulilang pamilya ni Malabed ng death benefit na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. Dinagsa ang mall show sa Bacoor, Cavite ng Everything About My Wife kahapon. Hinarana ng lead stars na sina Dennis Trillo, Sam Melby at Jeneline Mercado ang fans na nakisaya sa kanila. Game rin silang nakipag-meet and greet at nagpa-picture. Sa ilang tatlo, pinaghalong kaba at excitement ang nararamdaman nila ngayong papalapit na ang showing ng film. Sa February 26 na kasi mapapanood sa mga sinehan ang Everything About My Wife. Produced yan ng GMA Pictures, Creation Studios at Glimmer Philippines. Nanumpa na si Vince Dizon bilang bagong sekretary ng Department of Transportation. Kasama ni Dizon ang kanyang pamilya sa oath-taking ceremony. Sa press briefing, sinabi ni Dizon na gusto niyang padaliin ang pag-commute ng publiko. Sa pamamagitan daw yan ng pagpapabilis sa pampublikong transportasyon, kabilang ang mga ongoing na proyekto tulad ng Metro Manila Subway. Pagdating naman sa mabigat na traffic, isa sa mga nakikitang solusyon ni Dizon ay paglaanan ng mas malaking espasyo para sa mga pedestrian para raw mas maraming mahikayat maglakad o magbisikleta kaysa gumamit ng sasakyan. Bago italaga sa DOTR, si Dizon ay dating presidente ng Bases Conversion and Development Authority at dating testing czar nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Mga mare at pare, bida natin for today ang isang sana all moment sa Bataan. Isang aso na baka inyo raw kaiinggitan. Paano ba naman? VIP ang treatment sa alaga. Vroom, vroom! Bago ang tunay na apo, si Fur Baby muna ang sububok sa bagong bisikleta. Yan si Toby ang paboritong apo ni Lolo Bird. Dahil maiksi ang bias, spoiled bark pa ang treatment sa Shih Tzu. Tulak-tulak pa nga habang nililibot ng kanyang beloved lolo. Para sa 2-year-old baby girl daw talaga ang pink bicycle. Pero dahil pamilya na rin ang turing kay Toby, siya na muna ang nag-test ride. Viral ang video with more than 500,000 views. Trending! Ang cute naman. At mukhang nag-enjoy yung aso, no? Yes. Oo, si Lola rin mukhang nag-enjoy. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Sa ngalan ni Connie Season, ako po si Mav Gonzalez. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.